Ano sabi ni Risa? Ang laban. Okay. Now, Secretary Remulla clarified that Harry Roque has not been arrested. Not yet. The DFA has revoked his passport and Yes. 4 others, including Cassandra Leong. Yes. What kind of support would you want government to have considering, well, they've revoked the passports, but he's not yet arrested? Right. Well, I hope na yung ating mga kababayan will support what government has done so far na ibawiin, ipagkait yung Philippine passport sa mga tao na humaharap sa mga mabibigat na akusasyon pero tumatakas sa batas. So dapat lang na revoke yung kanilang mga passport, and I look forward, I'm sure many Filipinos look forward to the day na mapauwi sila para humarap sa mga proseso dito. Though what they're facing are not light accusations and light charges, Karen. No? Kaya sabi ko nga, hindi sila turista, hindi sila dapat magturista. They should come home and face the music here. Okay. Now, Zaldico's accusations, they've been quite damning and specific against the president has been mentioned, former Speaker Martin Romualdez has been mentioned. You've always been a fair player. You've been tough. And some people feel that the Senate Blue Ribbon Committee and the majority of the Senate is protecting former Speaker Martin Romualdez. That's a sentiment on social media. What are your thoughts? Oh, the Blue Ribbon Committee hasn't finished its work yet. Nagpapatuloy ito, and sinabi din ni Chair Ping na maglalabas na sila for the consideration of the whole committee ang isang initial committee report. And magpapatuloy po yung aming investigasyon. And as for former Representative Saldico, tulad ni Numang Pugante o fugitive, dapat umuwi sila at lumahok din sa proseso dito. Kung meron siyang sinasabing mga totoo, kung meron siyang mga ebidensya, he should present these to the authorities here so that the proper cases can be filed. No. His testimony right now on social media na patse-patse, even if it's explosive, I want to ask you, does that have merit legally in any way, the way it's been presented, Senator? Well, I think kaya dumadami yung mga legal experts na nagsasabi sa kanya, umuwi ka na, humarap dito, or at the very least, mag-submit ng affidavit, no, even through the Philippine representatives abroad. Dahil kung yung kanyang mga testimonya na merely through social media sa ngayon have any truth to them, if they're even a combination of truth and lies, kailangan panindigan niya. And just like any witness or resource person sa Senate Blue Ribbon Committee hearings o sa hearings ng anumang Senate or for that matter House Committee, let alone sa courts, dapat panindigan. And there are the proper ways na panindigan ito. Alam niya ito at dapat alam bilang dating representante. Oh, alam mo yan, Saldico. Hindi ka pwedeng magsasabi-sabi ng ganyan-ganyan lang. Tandaan nyo po, hindi pwede. Kung talagang, Saldico, na hindi ka talaga, hindi totoo ang sinasabi mo, panumpaan mo. At saka nga pala, yung mga DDS na nagsasabi na, pwede ba yon? Lalapit sa presidente yung abogado, direkta. Pakabobor talaga ng mga DDS. As sabi ng presidente, ang abogado ni Saldico ay lumapit sa amin. Plural! Plural yung sinabi ng presidente. Ang abogado ng Saldico ay lumapit sa amin. Wala naman talaga makakadirekta sa presidente. Ako lang eh. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Plural. Ibig sabihin, maaaring lumapit siya through DILG, through DPWH, through maraming ahensya na pwede siyang lumapitan na magko-coordinate sa presidente. Walang sinabi na ang abogado ni Saldico ay lumapit sa akin. Hindi akin, sa amin. Sa amin, ibig sabihin plural. EDR sa mga gabinete, EDR sa may koneksyon sa Pangulo, EDR kung sino sila, etc. Walang sinabi mga DDS lumapit sa akin. Ang bobobo nyo. Paano makakalapit yung abogado sa presidente? Sa PSG pa lang, lasog-lasog na yan. What the fuck? Pwede pa naman yun. Ang bobo nyo, para makakalapit yung attorney ni Saldico doon. Ang daming PSG yun. Walang sinabing lumapit sa akin. Walang ganon. Bobo. Ang linaw-linaw eh.
lumapit sa amin. Ibig sabihin may kinausap sila na maaaring mag-refer sa presidente. Pwedeng PCO. Ang dami. Ang dami. Pwede rin yung si Secretary Vince Dizon, 3 point. Diba? Walang sinabing sa akin. Bobo! So, ibig sabihin, Senator, kahit po anong sabihin ni Zaldico sa ngayon, kahit gaano kalaki ito o kontrobersyal, hindi po ba ito magagamit ng Senado if he did not take an oath, if it is not notarized, or hindi ito yung tinatawag nilang apostil? Yung apostil, isang konkretong paraan na pwede siyang mag-ambag officially, formally sa mga proseso dito. And in all fairness sa amin sa Blue Ribbon Committee, yung ilang mga binabanggit niya ay sinisimulan na rin talakayin sa aming mga hearings through the testimonies of other witnesses or resource persons. And kapag nga nakapag-submit na siya ng affidavit through the apostil, yun na nga, pwede nang maghanda yung mga nagbe-build ng cases dito na ipasok sa mga korte. So ngayon pa lang, just because of the nature of our very social media-oriented society, I think there are various authorities, both sa amin sa legislature at sa executive, na sinisimulang investigahan din ito. Pero he won't achieve the full good that he says he wants to do kung hindi niya gawin lahat ng mga proper legal procedures. Invalid yan. Kahit i-representa mo yan sa court, tatawanan lang yan. Ibabasura yan. Walang pinanumpaan dyan. Panumpaan mo, Zaldico. Yun naman yan eh. Alam mo yan, congressman ka. Nasa, ano ka rin, nasa mga committee ka rin. Sa kongreso. Alam mo yan. Panumpaan mo muna bago ka magngalngal. Madali sabihin yan. Yung video mo, madali yan. Pero hindi mo mapapagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng Zoom. Tsaka isa lang to eh. Kung imagine niyo kung mag-expose ka, putik walang part 1, part 2, part 3 yan. Direkta yan. Hindi ka nangangapa kung kakagatin ng tao o hindi. Ganun po yan. Direkta ka. Isang expose, ba't may part 2, part 3, part 4 ka? Ano ka, teleserye? Kaya wala pong nangyayari ngayon eh. Kaya yung mga tao na umay. Pansinin nyo po, wala na. Sa mga social media, wala na. Wala nang epekto. Ngayon, dinamay si First Lady. Pagkatapos kay Sandro, dinamay si First Lady. Susunod niya si Vinny na, tsaka si Simon. Si Vinny, dati po yan, si Vinny, ayan po ang tiga-deliver ng droga sa Malacanang. Ayan na yan. Diba? Ang bilis isipin. Ayan po ang nagbibigay sa presidente at sa nanay niya ng droga. Ang bilis sabihin eh. Maramay na yan kasi si Simon, siya po yung bumibili ng aluminium foil. Ayan na yan. Sunod-sunod na yan. Buong pamilya na yan. Madali sabihin. Pero mahirap patunayan. Kaya po pala si Simon bumibili ng Aray ko. Diba? Kaya po pala pinapakyan ni Simon tsaka ni Beanie yung sesto tsaka aluminium foil. Dinadala nila sa Malacanang. Diba? Ayun na yun. Antayin nyo sa mga part 7, part 20. Ayun na yung mababanggit niya, part 20. Minsan po, kasama ko ang presidente, nagulat po kami. Huminto sila sa Pure Gold. Bumaba po si Beanie tsaka si Simon. Pinakyaw po nila yung sesto. At si Simon naman po, dala-dala ang aluminium foil. Sabi nila, mag-iiyaw kami sa Malacanang. Tiwalang-tiwala po ako kasi mahilig po ako sa inihaw. Feeling ko yung bangus, dahil health conscious ang presidente at hindi siya nagbababoy, babalot niya yung bangus tsaka tilapia. Yung pala, kaya nila pinakyaw yung sesto, gagamitin nila yung straw sa aluminium foil. Wala kang puso, hayop ka! Ayan na yan! Damay na po yan! Ayan na po! Dire-diretso na yan! Damay na yan! Ganon kasi yan. Wala kang pinanumpaan eh. Okay? Hindi pwedeng kontrahin ang salita mo ng batas. Kasi nga, hindi ka naka-out. Kung naka-out ka, pwedeng kontrahin ng batas. May batas na kukontra sa'yo sa kasinungalingan mo dahil naka-out ka. Kung hindi ka naka-out, di ba? Chismis, pasok, pang social media. Isa ka ng vlogger, Zaldico Langot. Ang galing mong mag-content. Wala kang puso, hayop ka! Senator, do you find Zaldico to be a credible witness?
I can't even begin to weigh that yet hanggat hindi siya humaharap nga sa aming Senate Blue Ribbon Committee. Kung sa House dati meron silang TRICOM, ngayon ang ICI ay may ongoing investigation. Ang pinaka-importanting mekanismo at proseso naman namin hanggang ngayon sa Senado ay yung Blue Ribbon Committee. Kaya dito sa Blue Ribbon ko at kaming lahat pwede magtimbang sa halaga talaga sa katotohanan o sa kasinungalingan ng mga aligasyon ni Zaldico. Oo. Is the Senate Blue Ribbon Committee open to calling Orly Guteza once again? Yan na. Oh, I think Chair Ping has asked Senator Marcoleta, who first presented him as a witness, di ba, kung nasaan na si Mr. Guteza at hindi rin dinismiss outright ni Chair Ping yung testimony ni Orly Guteza. In fact, I think winelcome din niya na kahit sa mga kaso na sinimulang ihain ng DPWH at ng iba't ibang ahensya sa executive, winelcome na isinama yung testimony ni Mr. Guteza dahil ibinigay naman niya ito under oath sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Now, another question with this. Kita mo? Si Guteza, ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala. Ngayon, paparapin si Guteza. Hindi haharap kasi bistado. Hoy, Mamuel yan. Thank you. Wala yan. Pambili ng uling pang-iyaw sa Malacanang, Yolo. Di ba, Mamuel yan? Di ba? Mag-iiyaw sila. Sasabihin ni Zaldico yan, mga part 20. Ako sabihin nyo, part 20. Madadamay na si Bini tsaka si Simon. Part 20, magtiwala kayo. Okay? Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo